Thank you for tuning in to Podcast VAs Philippines, the biggest community for Filipino podcast virtual assistants and podcasters alike, created to connect podcasters and podcast producers, as well as help aspirants learn more about podcasting and podcast management. To join our exclusive Facebook group, search Podcast VAs Philippines dahil sama-sama tayo rito. And you don't need to take your podcast journey alone. Podcast VAs Philippines is powered by Zencaster, the first web-based platform that records high-quality audio and now video, because internet dropouts should not affect the quality of your recordings. Sign up for a 100% free hobbyist account or get a 20% off Zencaster's Pro plan for 3 months by using the coupon code PODCASTVAs. Mahirap ba? Mahirap ba magbuo ng team? Anong mga naging experience nyo? Miko tayo muna. Lagi na huli si Miko. Mahirap pero maganda rin kasi yun sa technology natin. So I use Slack, I use Airtable, nagtry ako pero nawindang ako. Sabi ko balik na lang tayo sa Trello. Nawindang ako doon kasi pinag-aralan ko, hindi ko maintindihan. So yun. Yung sa communication tool, so ginagamit ko rin WhatsApp for security, so urgent communication. Yun yung ang challenging lang minsan is yung as in time difference nyo. Kasi iba-iba yung time difference nyo, tapos may deadline. Yun. And communication kasi is urgent eh. Kasi kung na-delay, lahat if yung show notes na-delay, yung editor na-edit na, pinasa sa show note, depende kasi pag na-delay yung editing, di yung show note walang gagawin. So, yun lang yung challenge na nakikita ko. Pero so far, God bless technology. Unless walang internet or nag-outbreak sila or yan ang problema. Dahil huli lagi si Miko, hindi siya nakapag-roll the ball. Si RA. Sa akin naman, siguro yung quality assurance. Although trusted naman yung quality sa team, pero syempre ikaw pa rin yung direct na contact ni client and dadaan pa rin sa'yo lahat. So, may mga times kasi na, for example, multiple clients yung sinuserve nyo and sabay-sabay din yung episodes na kailangan. Ikaw bilang QA na, ikaw yung magre-review. So, nasa lahat ng task, syempre yung pag-edit ng quality ng audio, and then yung show notes, yung audiograms, yung social media. So, kailangan mo pa rin yung i-check isa-isa bago mo siya ipasa kay client para less yung back and forth ng review points ni client. Yun lang. Ikaw, Se. Sa akin, more than the tech and sa QA, mas nung nagsa-start akong mag-delegate, trust issues yung problema ko. Kasi, syempre, coming from parang a one-man agency handling multiple clients. Kasi dati, sobrang lunatic ako mag-work. I handle 10 shows by my own. Tapos, talaga yun, walang tayuan. Tapos, feeling ko dati, parang ako lang yung marunong dito. Pagka ipinagawa ko to sa iba, magkakamali sila, tapos mawawala yung client. Alam mo yun yung parang naging struggle ko nung una na hindi ko siya mapakawalan yung task kasi natatakot ako na na mawala yung client. Tapos parang ang naging trigger sa akin is nawawalan na ako ng time with my kids. Ang first time mag-school yung kid ko, hindi ko siya mahatid sa school, nanay ko yung naghahatid. So parang naisip ko na hindi to pwede kasi ang reason ko why ako nandito is I need time for the kid and the family. Tapos tali ako dun sa table ko. So yun yung naging struggle ko at first. It's trusting hiring, tapos trusting kung sino yung magkakaroon ng concern like I do. Pasaway kasi ako nung una, wala talaga ang process. But eventually I needed to step up and do delegation. Ayan. Ikaw ating Eloy. Challenge siguro pare-parehas naman halos. Yung katulad ng kay RA, yung QA. Yung kay SE, yung trust. Tapos in my case, siguro ang pinaka is yung delegation. Yung kung yung mahina ako sa mahina ako sa pag-identify kung saan siya magaling. So, you have to let me know kung nahihirapan ka na. Well, kumbaga, bigay lang ako ng bigay unless you tell me something na merong mali.
Saka lang ako mag-i-step back and then I will parang o-audit ko nga, teka nga, oo nga no, baka binibigay ko sa kanya 'to, hindi naman pala ito yung niya, core skill niya. Mm. Kaya parang revamp ako ng revamp. Hanap ako ng hanap kasi hindi ko hindi ko ma-identify agad na, eto pang show notes nga lang 'to. Eto pang nga lang 'to. Ang ginawa ko, binigay ko lahat sa kanila. And then parang sinabi ko na, dapat alam mo na yung gawin kasi ako nga dati alam ko yung gawin eh. Kung si siya, may trust issue na ayaw niyang ibigay. Ako naman, bigay ako ng bigay and then I expect 100% results like mine. Yun yung yun yung naging challenge ko nung na ako, which is I think very, very bad experience so I'm sorry. Forgive me for yun sa mga natap ko. Ikaw, Kai. Okay, ayun. So, sa akin naman, siguro, ang naging advantage, kasi di ba may group din ako na tinuturuan. Isa kasi sa strategy ko kung bakit ginawa ko rin yun is, of course, to teach and, of course, to filter yung mga pwede kong kuhain to be with me sa agency. So, yung challenge na ginawa namin for podcast editing before, it helped me filter kung sino yung mga pwede kong pagkatiwalaan. Kasi magkakaroon ka ng preview kung sino yung mga action takers, kung sino yung mga performers. So, yung preview na nakita ko doon, parang at some sort, na-advance yung trust ko na, okay, pwede kong itry to, ganon. So, tapos, so doon ako, I think yun yung advantage. Pero, yun nga, as we go along, syempre, nagkakaroon ng roadblocks, ganyan. Siguro ang struggle ko ngayon is yung may mga certain things na may napapansin ka, pero you can't put it into words pa. So, kailangan mo siyang i-construct na parang sa'yo, naiintindihan ko na dapat ibahin to Pero, hindi, kahit ikaw minsan lito ka, paano mo i-explain? Ganon. So, ayun, ginagawan ko ng loom, tapos minsan kinakausap ko yung sarili ko, paano ba ito? Paano kayo i-explain? Like, for example, sa editing kasi, kumbaga yung sa audio-wise, yung sa loudness, ganyan, basta yung sa audio-wise, yun, that's another thing. Pero yung content-wise, for example, may part na kailangan kang i-cut, pero kailangan complete yung thought, that's another skill of a podcast editor, na I think, yun pa yung isang kailangan kong tulungan yung mga editors ko ngayon. Pero so far, they're doing great naman. So, yun, siguro yun yung yun yung isa sa mga ko ngayon, challenges. Ayun. Okay. This is really good, no? Kasi for those who are really thinking about, leveling it up after you know the ideas, parang ka na yun na yung kasunod mo. Yun na yung next talaga sa level mo. I hope that episode helped. Be on the loop for future episode with loads of learning by subscribing to this podcast on Spotify, YouTube, Amazon Podcast, or wherever you listen to your podcast. Connect with Filipino podcasters, podcast VAs, and aspiring podcast VAs by joining our group. You may also follow us on Facebook, Instagram, and YouTube. Simply search Podcast VAs Philippines. For questions or inquiries, email us at podcastvasph@gmail.com. I hope you have a great day, keep hustling, and we'll see you on the next one.